ng tulong ang mga residenteng matinding naapektuhan ng malakas na lindol sa Cebu. Matapos mawasak ang kanilang mga bahay, problema naman nila ngayon ang tubig at pagkain. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent JM Pineda. 3 araw matapos yanigin ng 6.9 magnitude na lindol ang Cebu na sumira sa iba't ibang kabahayan at kumitil sa maraming buhay, tuloy ang kalbaryo ng mga Cebuano dahil ngayon, supply ng pagkain at may inom na tubig naman ang kinakaharap nilang problema. Karamihan sa mga residente, kahit sa pagpatak ng dilim, nag-aabang pa rin ng tulong sa kalsada. Nasaksiyan ng aming team kung paano nagkukumahog ang mga tao na makakuha ng mga bottled water, pati pagkain sa mga concerned citizen na humihinto sa kalsada. Kasama riyan si Reggie na maghapong naghihintay at nakikipagbunuan sa mga kapwa niya residente, makakuha lang ng pagkain at inumin. Mahirap man talaga kumuha ng tubig kasi walang supply ng tubig dito sa amin na. Kukuha lang kami supply sa balon, hindi malinis, maraming kalawang. Yung mga water Wala na sir, kinak na yung kuhan. Hindi na kami makakabili sa mga water station kasi hindi na sumusupply. Ang makukuhang tubig at pagkain ni Reggie ay iuuwi niya sa kanyang pamilya sa Barangay San Roque na lubharing tinamaan ng malakas na lindol. Sa kabila ng mahabang hintayan, kulang pa rin para kay Reggie at kapwa niya Cebuano ang mga tulong na pagkain na dumarating. Pero kulang pa rin ang mga relief goods kasi ang tubig marami na kami nakukuha ng tubig. Relief goods sana. Para sa gobyerno, kailangan dito sa Bogo City yung relief goods talaga kasi kailangan talaga yung relief goods. Kasi kapag huminto dito, water talaga, walang relief goods, minsan lang relief goods. Kailangan pang pagkain. Sabi naman ng DSWD, hindi sila tumitigil sa pamimigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu, lalo na sa episentro nito sa Bogo. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.